Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 15 verse 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. The pruning process. At makikita niyo po dito gumagamit ng metaphor ang ating Panginoong Hesus sa pagpapaliwanag niya kung ano yung nagaganap sa ating Christian life. Ano po? Tayo po yung tinutukoy ditong mga branches. Ano po? At kailangan mamunga yung mga branches. At kung kayo familiar po doon sa tinatawag na pruning, ito po yung ginagawa ng mga nag-aalaga ng halaman na kung saan pinuputulan nila yung mga sanga at nililinis para mas higit na mamunga o maging mayabong yung pong halaman o yung puno na kanilang inaalagaan. Ngayon, ang purpose ng Lord sa pruning ay increase yung ating spiritual fruitfulness. Ano po? Kumbaga, sa Greek word, ang meaning po niyan is to cleanse by purging. So, ibig sabihin, kailangan talaga mawala yung mga bagay na magiging hadlang sa paglago ng isang halaman or puno. Ano po? Ngayon, maintindihan ninyo sa Romans chapter 8 verse 29, dito pinapaliwanag ni Apostle Paul yung nagaganap sa buhay ng mga Kristiyano. Ang sabi po rito, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Kasi may goal pala ang ating Ama sa Langit. Tayo'y itulad niya sa Kanyang anak. So, Christ-likeness po yung goal ng ating Ama sa Langit. Ano po? At hindi po madali yun. May proseso pong naganap sa buhay natin. Ano po? Sabi sa verse 30, ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. So, papansin nyo, no? Dun pa lang sa pagkatawag sa atin, kumikilos na ang Diyos. Tapos tayo po'y pinawalang sala. Kaya malinaw po sa John chapter 15, verse 3, ang sabi diyan, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salita. So nung tayo nanalig sa Panginoong Hesus, sa buting balita, tayo nalinis na. Yun po yung proseso ng pagpapawalang sala sa atin. Pero kailangan maranasan natin yung ganap na pagbabago upang mabahaginan tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan ma-transform tayo from glory to glory. Kaya dito mapapansin nyo, yung nagaganap sa inyong buhay, nakaugnay po yan sa inyong pagbabago. Kaya huwag tayong magreklamo. Dumadaan tayong lahat sa proseso. Higit pang pinaliwanag yan sa Hebrews chapter 12 verses 10 to 11. Ang sabi, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Sabi sa verse 11, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagbis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. So napakaganda po ng Bible. Ano po? Kung babasahin lamang natin ito, maintindihan natin yung ating spiritual experience. Ano po? Hindi pala itinatago ng Diyos yung nagaganap sa ating buhay. Ipinapaliwanag pa ng Biblia. Kaya maintindihan nyo na bago tayo mamunga, lahat tayo dadaan sa pruning process. Okay. Para maintindihan nyo ng lubos, yung sinasabi dito sa Hebrews chapter 12 verses 10 to 11, ito po yung inyong dapat tandaan. Ang ginagawa po ng Diyos sa atin ay child training, hindi po torture. Ano po? Kumbaga, ginagawa ng Diyos sa atin yung pagbabago para sa ating ikabubuti. Tinitraining tayo ng Diyos. Kaya minsan, mapapansin nyo, hindi agad nasasagot yung ating panalangin or nakaka-experience tayo ng ilang difficulties sa ating buhay, struggles, kasi pinatatatag tayo ng Lord. Ano po? Para sa ating ikabubuti yun. Pero hindi niya tayo tutorturin. Ama siya nagmamahal siya sa kanyang mga anak. At ang ginagawa niya ay purging, not punishment. Ano po? Hindi tayo pinarurusahan. Ang iba akala nila pag dumadaan sila sa mga problema at pagsubok, pinarurusahan na sila ng Panginoon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, nililinis ka lang
ng Panginoon. Hinahayaan niya na matuto ka at sa iyong pagkatuto, nalilinis ka. Ngayon itong maintindihan nyo. Yung pruning process, it is painful but productive. Masakit yan talaga, pero productive. Darating yung panahon, lilingunin mo na lamang yung iyong naranasan at marirealize mo, kaya pala nangyari ito sa aking buhay. Mayroon akong natutunan. Ano po? At kadalasan po, slow po yung process, hindi mabilis. Depende kasi yan sa ating cooperation. Kung tayo po'y magpapasakop sa Panginoon, mas madali ang proseso. So, malinaw sa Biblia na kailangan po ay ipag-pray natin na willing tayo palagi na sumunod sa Panginoon. Create in us a pure heart, O Lord. Yun ang panalangin natin sa Psalm 51 verse 10. Ano po? At mahalaga rin na tayo magsisi kasi repentance brings change. Yung po sinasabi ng Matthew chapter 3 verse 8. Produce fruit in keeping with repentance. At may responsibilidad din po tayo. Ano po? Sabi nga dito sa Hebrews chapter 12 verses 12 to 13, itaas ninyo ang nanghihinang kamay, patatagin ang mga nangangalog na tuhod, lumakad sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay, sa halip ay kumaling. So ibig sabihin, tayo po'y may responsibilidad din na bumangon. Ano po? Huwag nating hayaang lumala yung atin pong mga problema. Kaya alam niyo po, napakaganda po na ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay, kapatid, lalo na sa panahon na ikaw po ay dumadaan dito sa pruning process kasi unti-unti binabahaginan ka ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at naintindihan namin ngayon kung ano yung nagaganap sa aming Christian life. At salamat po kami, binabago mo. Binabago mo kami upang maranasan namin ang iyong kaluwalhatian from glory to glory. Kaya turuan mo kaming magpakumbaba, magsisi at higit sa lahat, huwag manatili sa lumang buhay. Sa halip, Panginoon, ay nasain namin na lumakad na ngayon sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin upang ma-experience pa namin yung pamumunga na ipinangako mo sa iyong mga anak. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.